Ana's point of view. Ana! Ana! Narinig ko ang malakas na pagtawag sa pangalan ko mula kay Evan sa labas ng pintuan. Ilang saglit lang ay bumukas ang pintuan at nag-aalalang pumasok ito. Nagulat na lamang ako nang bigla siyang yumakap sa akin nang makita niya akong nakatunghay sa lalaking nanloob sa bahay ko na nakahandusay sa sahig. Thank God, you're okay. Ano ang nangyari sa'yo? Bakit may patay na tao sa labas? Mga masasamang tao sila. Pinagtangkaan nila ang buhay ko, ngunit hindi sila nagtagumpay. Sagot ko sa kanya na ang tinutukoy ko ay ang dalawang lalaking nakita nito. Isa sa labas at ang isa rito sa loob ng bahay. Halika Evan, dalhin natin sa ospital ang lalaking to. Baka matuluyan pa. Kailangan ko siya ng buhay para malaman ko kung sinong nag-utos sa kanila na patayin ako. Dali-dali namang kumilos si Evan. Binuhat nito ang lalaki palabas at sinakay sa kanyang kotse para dalhin sa ospital. Pagdating sa ospital ay agad na pinasok sa emergency room ang lalaki. Are you okay, Ana? Hindi napigilang tanong sa akin ni Evan. Tumango lamang ako at hindi nagsalita. Pagkatapos ay hindi na muling kumibo pa ang binata at nanatiling nakatingin na lamang sa akin. Hindi nagtagal ay lumabas ang doktor at binalitang ligtas na ang pasyente. Saka pa lamang ako tila nakahinga ng maluwag nang marinig ko ang sinabi ng doktor. Maya-maya lamang ay inilabas na sa ER ang lalaki at inilapit sa isang room para makapagpahinga ng mabuti. Nag-dinner ka na, Ana? Tanong ni Evan habang nasa loob kami ng silid ng lalaking dinala namin sa ospital. Hindi pa. Maikli kong tugon. Hindi ko na sinabi sa kanya na nag-early dinner kami ni Dwayne sa labas dahil alam ko nga asim ang mukha niya kapag binanggit ko ang pangalan ng kaibigan ko. Pareho kasi sila ni Dwayne na allergic sa pangalan ng isa't isa. Sumasama ang itsura nila kapag naririnig mula sa akin ang pangalan nila. At isa pa, ay tila biglang natunaw ang lahat ng kinain ko kanina dahil sa nangyari. Let's go, mag-dinner muna tayo. Hindi na niya hinintay pa akong sumagot. Kinuha na niya agad ang kamay ko bago lumabas sa kwarto. Magkahawak ang aming mga kamay na naglakad kami palabas ng ospital. Hindi ko mapigilan ng bahagyang mapangiti. Ganito pala ang pakiramdam, maglakad ng kahawak kamay mo ang lalaking mahal mo. Masarap sa pakiramdam ang kilig na hatid sa akin, na kahit kailan ay hindi ko naramdaman sa aking ex-boyfriend. Siguro ay hindi ko lang talaga siya minahal ng totoo, kaya hindi ko naramdaman ng ganitong pakiramdam sa kanya. Sa isang restaurant na malapit lamang sa ospital kami nagpunta ni Evan. Kailangan kong magbalik agad sa ospital dahil baka magtangkang tumakas ang lalaki kapag nagising. Maraming salamat pala sa tulong mo, Evan. Dahil sa iyo ay nakaligtas ang lalaking yun. Pasasalamat ko sa kanya habang kumakain kami. Ano nga palang sadya mo sa akin at nagpunta ka sa bahay? Gusto lamang kitang dalawin at kausapin. Ani Evan at biglang tumiim ang pagkakatitig sa akin. Nakaramdam ako ng pagkailang at bumilis ang pintig ng aking puso dahil sa kanyang sinabi, ngunit hindi ako nagpahalata. Siya nga pala, pagkatapos nating kumain ay gamutin natin yung pasamo sa liig. Hindi ko sinabi to kanina dahil alam kong hindi ka aalis sa ER hanggat hindi mo naririnig na ligtas na yung kriminal na yun. Sino ba ang may gawa niyan? Ang lalaking yun ba? Mabilis akong tumango sa kanya bilang sagot sa tanong niya. Sana naman ay magsalita ang lalaking yun at hindi ako pahirapan sa pagtatanong. Sana ay hindi ko na lamang dinala sa ospital ang hayop na yun. Hinayaan ko na lamang sana siyang mamatay. Nakatiimbagang na wika ni Evan habang nakatingin sa leeg kong pulang-pula ang bakat ng belt na sinakal sa akin kanina ng lalaking yun. Kung hinayaan mo siyang mamatay, ay wala akong may interrogate tungkol sa kung sino ang nasa likod ng pagtatangkaan nila sa akin. Sabi ko sa kanya. Hinawakan ko ang isa niyang kamay na nakapatong sa mesa at mahigpit na nakuyom. At saka okay lang naman ako eh. Hindi kumibo si Evan at pinagpatuloy na lamang ang ginagawang pagkain. Pagkatapos naming kumain ay bumalik na kami sa ospital. Sinamahan muna niya ako na ipagamot sa doktor ang aking pasa sa liig bago kami naglakad pabalik sa room ng lalaki. Habang naglalakad kami ay parehong napakunot noo kami nang makita namin ang ilang kalalakihan. Ana, tama na yan. Nakailang baso ka na ng alak. Hindi masosolve ang problema mo kung idadaan mo sa pag-inom. Pigil sa akin ni Evan sa tangka kong paglagok muli ng baso ng alak na nasa harapan ko. Nasa loob kami ng disco bar na pag-aari ni Lincoln. Gusto kong lunurin ang sarili ko sa alak dahil baka sakaling pagising ko bukas ay hindi na ulit mangyayari na maiisahan ako ng kung sino mang kalaban ko.
o kalaban namin ni Evan na nagtatago sa dilim. Mahirap ang ganitong sitwasyon. Sila ay nasa liwanag at ako ang nasa dilim, kung kaya palagi nila akong naiisahan. Nangangapa lamang ako kung sinong tao ang maaaring nasa likuran ng lahat ng mga nangyayari sa akin at sa paligid ko. Huwag mo akong pakialaman, Evan. Umalis ka sa tabi ko kung ayaw mo makita kong umiinom ng alak. Singhal ko sa kanya. Sa kalasingan ay mukhang sa kanya ko pa yata may ibubuhos ang galit na nararamdaman ko ngayon. Lasing ka, kaya iuwi na kita sa bahay mo. Aniya sa akin, pagkatapos ay inagawang baso na may laman na alak, nang tangka ko itong inumin. Ano ka ba? Akin yan. Baso ko yung hawak mo, at alak ko ang laman yan. Ako ang nagbayad yan at hindi ikaw. Kung gusto mong uminom ay bumili ka ng sarili mo. Mayaman ka naman, di ba? At saka, bakit mo ako ihahatid sa bahay ko? Kaya kong umuwi ng mag-isa. Mag-isa ako nagpunta rito, kaya mag-isa rin akong aalis. Inis na sabi ko sa kanya. Sa kalasingan ko ay kung ano-ano na ang salitang lumalabas mula sa bibig ko. Pwede bang wag mong pairalin ng katigasan ng ulo mo, Ana? Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Alam mo na hindi lamang buhay ko ang may nagtatangka, kundi ang buhay mo rin. Paano kung pagtangkaan ka nila ulit? Ngayong sobrang lasing na lasing ka na. Kaya mo pa bang ipagtanggol ang sarili mo laban sa kanila? Ani ni Evan, na tila nauubusan na ng pasensya sa katigasan ng ulo ko. Sino bang nagsabi sa'yo na mag-alala ka sa akin? Ano ba kita, ha? Inis din na tanong ko sa kanya. Hindi ko alam na nakakasakit na pala ang mga pinagsasabi ko sa kanya. Ganito talaga ang mga taong tinamaan na ng alak. Wala nang kontrol ang bibig sa mga salitang binibitawan. Tawagan mo si Dwayne at papuntahin mo rito. Gusto kong siya maghatid sa akin pauwi sa bahay ko. Siya lang naman ang taong nakakaintindi sa akin eh. Sabi ko sa kanya, sa tila naiiyak na boses. Biglang dumilim ang anyo ni Evan at napatiimbagang bago muling nagsalita. No way! Sa ayo at sa gusto mo ay ako maghahatid sa iyo pauwi sa bahay mo, okay? Mula sa tila maiiyak na ekspresyon, bigla na lamang akong napangiti at tinitigan ko ang gwapong mukha ni Evan. Kahit na madilim ang anyo nito at halatadong galit. Obvious kasi ang selos na nakikita ko sa kanyang muka at natutuwa akong makita na nagsiselo siya sa kaibigan ko. Bakit ganyan ang mukha mo? Nagsiselos ka ba kay Dwayne? Nakangiting tanong ko sa kanya. Kung wala lamang akong tama ng alak, hindi ako maglalakas loob na magtanong sa kanya ng ganun. Ngunit nakakatulong talaga ang alak para mawala ng hiya sa katawan ng tao, katulad ng nararamdaman ko ngayon. Biglang kumapalang mukha ko at kaya kong sabihin sa kanya ang anong bagay na hindi ko kayang sabihin at gawin kapag nasa normal akong pag-iisip. Tama ka, Ana. Nagsiselos nga ako kay Dwayne dahil gusto kong mas pinagkakatiwalaan mo ako kaysa sa kanya. Gusto kong mas dumedepende ka sa akin kaysa sa kanya. Gusto kong mas matimbang ako dyan sa puso mo kaysa kay Dwayne. Pag-amin ni Evan sa kanyang nararamdaman. Kung wala akong tama ng alak tapos narinig ko ang mga salitang sinabi niya sa akin, ay makakaramdam ako ng pagkailang. Ngunit dahil may tama nga ako ng alak, ay bigla akong umiti ng matamis. At pagkatapos ay walang sabi-sabi na, ipinalibot ko sa kanyang lieg ang aking mga braso. Talaga? Nagsiselos ka sa kaibigan ko? Bakit ka naman nagsiselos sa kanya? Saka nagbago na ang isip ko. Gusto kong ikaw na maghatid sa akin, ngunit hindi sa bahay ko. Ayokong umuwi ngayon sa bahay ko eh. Namumungay ang mga matang sabi ko sa kanya. At saan mo naman gustong umuwi? Ani Evan, na tila nanunukso ang tono at anyo. Gusto kong matulog sa hotel. Ihahatid mo ba ako ron? Game naman na sagot ko sa kanya. Mukhang tinakasan na yata ako ng hiya sa katawan dahil nakakaya ko makipag-usap sa kanya na tila nakikipaglaro ako sa apoy. Napabuga ng hangin si Evan pagkatapos ay napailing. Okay, let's go. Ihahatid kita sa hotel kung gusto mong doon matulog at hindi sa bahay mo. Ngumiti ako ng matamis pagkatapos ay bigla akong tumayo. Ngunit pagtayo ko ay gumewang ako at muntikan ng matumba sa sahig. Mabuti na lamang at mabilis akong naagapan ni Evan, kaya hindi ako nangudgod sa sahig. Sa halip na mapahiya ay natawa pa ako ng malakas. Mukhang umiikot na yata ang mundo ngayon ah. Natatawang komento ko habang nakahawak sa balikat ni Evan. Lasing ka lang kaya sa pagkakaalam mo ay hindi umiikot ang mundo. Sagot naman niya na tila hindi malaman kung matatawa o mapapailing. Dahil hindi ako makapaglakad ng maayos ay binuhat na lamang niya ako palabas ng disco bar. Nagustuhan ko ang pakiramdam na buhat niya ako, kaya ipinikit ko ang aking mga mata.
Para akong dinuduyan ng mahina. Hindi ko tuloy na malaya na nakatulog na pala ako. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog. Ngunit nagising ako nang inilapag ako ni Evan sa malambot na kama. Nangakmang lalayo na siya sa akin ay mabilis kong pinulupot sa kanyang leeg ang aking mga braso. Bakit ang gwapo mo yata ngayon, Evan? Muling namungay ang aking mga mata sa pagkakatingin sa kanya. Ana. Tila nahihirapang sambit niya sa pangalan ko. Kiss me, Evan. Tara, gawin natin. Tila hibang na utos ko sa kanya. Talagang wala na ako sa tamang katinuan. Ngunit sinusunod ko lang naman kung ano ang sinasabi ng aking puso. May tama naman ako ng alak. Kaya bukas pagkagising ko, ay sisisihin ko na lamang ang alak sa anumang mangyayari sa amin ngayon. Ana, pinapahirapan mo ko. Stop it now. At baka hindi ko mapigilan ng aking sarili at tuluyan kitang angkinin, gaya ng inuutos mo sa akin. Mabigat ang paghinga na sabi ni Evan. Sa halip na sagutin ko ang sinabi niya, ay hinila ko pababa ang kanyang leeg. At ako na mismo ang unang humalik sa kanya. Sa umpisa ay hindi ko milos ang mga labi ng binata. Natila ba na bigla ito sa ginawa ko. Ngunit ilang segundo lamang ang nakalipas, ay naramdaman ko na ang pagtugon niya sa aking mga halik. Para kaming mga uhaw sa labi ng isa't isa, sa pusok naming maghalikan. Pinakawalan niya ang aking mga labi at tinitigan ako ng matiim, habang pareho kaming hinihingal. Mahal kita, Ana. Hindi mo lang alam kung gaano kalaki ang pagnanais kong angkinin kita ngayon. Ngunit hindi ko ito magagawa sa ganitong kalagayan mo. Nahihirapang anas niya sa akin. Shut up and kiss me, Evan. Let's do it, please. Mariing pakiusap ko sa kanya. Tila naman ang mga sinabi kong iyon ang tuluyang nagpapatid sa maiksing pisi ng pasensya na natitira sa kanya. Pagkatapos ng nangyari sa amin, ay agad akong nakatulog sa sobrang pagod. Nang magising ako kinabukasan at makitang natutulog sa tabi ko si Evan, natatakpan lamang ng kumot ang hubad na katawan, ay saka ko naalala ang mga nangyari. Ngayon ay wala na ang tama ng alak sa aking ulo. Hindi ko alam kung pagsisisihan ko bang naibigay ko ang sarili ko sa kanya dahil mahal ko siya. Ngunit hindi sa paraang lango ako sa alak at ang alak ang sisisihin ko kung bakit may nangyari sa amin. Gusto kong nasa matino akong pag-iisip kapag may nangyari sa amin. Ngunit nangyari na ang nangyari at hindi ko na ito maibabalik pa. Kaya wala akong magagawa kundi ang tanggapin na lamang ito. Natatandaan ko naman na hindi niya ako pinilit. Sa halip ay ako pa yatang nakiusap sa kanya na makipagtalik siya sa akin. Nakakahiya ka, Ana. Kababae mong tao. Ikaw pang nakiusap na ikama ka ng isang lalaki. Sermon sa akin ng isang munting tinig sa loob ng aking utak. Agad kong ipinilig ang ulo ko para mawala sa isip ko ang boses na yon. Pagkatapos ay nagmamadaling pinulot ko isa-isa ang mga nagkalat kong damit sa sahig at mabilis na nagbihis. Napatingin ako sa mukha ng natutulog na binata. Pagkatapos ay sa bahid ng dugo na nasa bedsheet. Napailing ako pagkatapos ay walang ingay na lumabas ako ng silid at iniwan ng binatang masarap pa rin ang tulog habang may bahagyang ngiti sa mga labi niya. Pilit kong kinalimutan ang namagitan sa amin ni Evan at finokus ko ang aking konsentrasyon sa misyon namin ni Dwayne. Bagamat nagpapasalamat ako dahil hindi ako pinuntahan o di kaya ay tinawagan ng binata para pag-usapan ng tungkol sa nangyari sa amin, ay may bahagi ng puso ko ang nalulungkot sa tila pambabaliwala niya sa namagitan sa amin. Ngunit kapag nararamdaman ko ang lungkot na yun, ay mabilis kong iwinawaglit sa aking isipan ng bagay na yun. Kailangan kasing buo ang konsentrasyon ko sa aming misyon. Muling pinasok namin ni Dwayne ang bahay ni Mr. Rico. Itinoon namin na umuwi siya sa Iloilo, kaya wala siya sa bahay niya rito sa Maynila. Muling ininterrupt ng aming hacker ang koneksyon ng mga CCTV sa buong subdivision, kaya pati bahay ni Mr. Rico ay hindi maayos sa mga CCTV. Mabilis kaming nakapasok sa bahay nito dahil ang mga gwardiya nito ay paisi-isi lang. Wala kasi ang amo nila, kaya sinasamantala ng mga gwardiya ang magsaya. Nagiinuman kasi ang mga ito sa gilid ng gate kung saan naroon ang guardhouse. Dahil alam ko na kung paano makapasok sa lihim na silid, kaya hindi kami nahirapan ni Dwayne na makapasok sa loob. Hindi lang pala simpleng secret room ang pinasok namin. Dahil maluwag iyon at may 3 hallway na makikitid sa daan. Doon ka at dito naman ako sa kabila. Mahinang anas ni Dwayne, sabay turo sa hallway na nasa tagiliran ko. Tumango ako sa kanya at mabilis ngunit maingat na tinalunton ko ang makitid na pasilyo hanggang sa nakarating ako sa dulo. Kwarto pala ang dulo ng pasilyo. Idinikit ko muna ang aking tenga sa pintuan.
para pakinggan kung may paggalaw ba sa loob ng kwarto. Tahimik ang loob ng kwarto na tila walang tao, kaya maingat kong ipinihit ang seradura para subukan kung nakalak ba ito o hindi. Natawa ko nang matuklasan ko na hindi ito nakalak. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan at tinulak papunta sa loob. Tumambad sa akin ang isang babaeng payat na parang aso na nakatali ng kadena ang isang paa at nakakabit sa gilid ng kama. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ko. "Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na kung ayaw mong patayin ka ng animal na Abner na yon kapag nakita ka niyang nandito." Pagtataboy niya sa akin, sa tonong puno ng pag-aalala. Lihim ako nakadama ng paghanga sa babae. Sa halip kasi na makiusap siya sa akin na pakawalan ko siya at iligtas, ay tinaboy pa niya ako dahil nag-aalala siya sa kaligtasan ko. Minsan lamang ang mga taong kagaya niya naiisipin ang kapakanan ng iba sa halip na sa kanya, lalo pat mukhang matagal na itong nakakulong sa silid na to. "Miss Sylvia Villamor?" Kausap ko sa babae, sa tonong patanong. Mas lalong nanlaki ang mga mata nito nang marinig ang aking sinabi. Nag-ulap din ang mga mata nito at tila nagkaroon ng pag-asa. Kinala mo ako? Kinala mo ba ang kapatid kong si Erman? O di kaya ang pamangkin kong si Evan? Sila ba ang nagpapunta sa'yo rito para iligtas ako?" Hindi maganda tutong tanong niya sa akin. Nang umiling ako ay biglang naglaho ang kislap ng pag-asa na nabaanagan ko sa kanyang mga mata. Hindi ko mapigilan ang makadama ng matinding awa sa kanya. Siguro ay maraming taon na siyang nakakulong sa silid na to. Kaya tila mabilis na itong nawala ng pag-asa na makakalabas pa ito ng buhay sa impyernong kinalalagyan niya ngayon. "Hindi po ako pinapunta rito para iligtas kayo. Ngunit dati po akong bodyguard ni Evan. Isa po akong pulis at may misyon ako kaya ako nandito. Pero hinahanap ka ng pamangkin mong si Evan. At dahil natagpuan kita, isasama ka namin sa paglabas namin sa bahay na ito." Nakangiting sabi ko sa kanya. "Talaga? Hinahanap ako ng pamangkin ko. Pero alam ba niya na hindi ako ang kasama niya sa bahay? Ang sabi kasi sa akin ni Abner ay ang matalik kong kaibigan ang nagpapanggap daw bilang Sylvia Villamor na nakatira sa bahay ni Evan." Naguguluhan na sabi ng tiyahin ni Evan. "Alam po niya na hindi ikaw ang kasama niya sa bahay niya. Kaya nga po hinahanap ka niya. Mahaba po ang istorya at ipapaliwanag na lamang po ng pamangkin mo kapag nagkita na kayong dalawa. Ang importante ay may alis kita sa bahay na to." Naghanap ako ng isang matulis na bagay na maaari kong gamitin bilang susi para mabuksan ko ang kadenang nakatali sa kanyang paa. "Huwag ka nang magpakahirap ang maghanap ng bagay na magagamit sa pagbukas dahil naroon lamang ang susi sa likuran ng pintuan. Pinaglalaroan kasi ako ni Abner. Pinipilit niyang ipaabot sa akin ang susi ng kadena. At kapag daw naabot ko'y palalayain niya raw ako. Ngunit ang ikli ng kadenang ito ay paano ko naman maaabot ang susi na yan?" May bahid ng galit na sabi niya sa akin, sabay turo sa kinilalagyan ng susi. Nagmamadaling kinuha ko naman ang susi at muli siyang nilapitan. "Kapag nagtugumpay kami sa aming misyon, ay makakapaghiganti ka na kay Mr. Wico." Kausap ko sa kanya habang inaalis ang pagkakalak ng kadenang nakatali sa kanyang binti. Sana nga'y makapaghiganti na ako sa hayop na yun." Mariing sagot ni Sylvia. Halatado sa boses niya ang kinikimkim na matinding galit para kay Mr. Wico. Nang makalas ko na ang pagkakatali ng kadena sa kanyang paa, ay agad ko siyang hinawakan sa braso at hinila palabas ng silid na yon. Nakasalubong namin si Dwayne na papunta naman sa akin. "Miss Sylvia Villamor?" Hindi makapaniwalang tanong ni Dwayne sa kasama kong babae nang makita niya ito. Bagamat payat na ang babaeng kaharap niya at tila hindi na nasayaran ng tubig ang balat, ay nakilala pa rin naman ang mukha nito, lalo pat nakita siya ng kaibigan ko sa litrato. "Siya nga, Dwayne." Pagkukumpirma ko sa kanyang sinabi. "May natuklasan ka ba sa pasilyo na tinahak mo?" Mabilis na tumango si Dwayne. "Naroon sa isang pasilyo nakakulong ang pekeng Sylvia Villamor. Kaya pala hindi siya mahanap ni Evan, ay dahil nakakulong din pala siya rito." Pagkukwento ni Dwayne. "Walang hiya ang babaeng yun. Itinuring ko pa naman siyang matalik na kaibigan. Tapos itong igaganti niya sa akin." Naluluha sa galit na wika ni Sylvia. "Nasaan ang babaeng yun? Gusto ko siyang makita." "Wala na tayong oras, Ana. Kailangan na nating makalabas ng bahay na to. At kahit na makita pa natin ang dati niyang kaibigan, ay hindi niya naman ito makakausap. Dahil sabog sa pinagbabawal na gamot ang babae. Mukhang araw-araw itong tinuturokan ng gamot, kaya wala na ito sa kanyang sarili." Mabilis na paliwanag ni Dwayne. "Aalis na tayo?
Pero ang talagang pakay natin sa pagparito. Huwag kang mag-alala, Ana, dahil tama ang hinala natin na narito ang isa sa mga laboratory ng gamot ni Mr. Wico. Nasa dulo ng pangatlong pasilyo ang lab niya. Kaya kapag nakalabas na tayo rito, ay kukuha agad ako ng search warrant para legal na mapasok natin ng silid na to. Tumango ako at pagkatapos ay nauna na akong lumabas sa lihim na silid na yon at kasunod ko naman ang tiyahin ni Evan. Natitiyak ko na magugulat at matutuwa si Evan kapag nakita niya ang kanyang tiyahin. At natutuwa ako dahil sa wakas ay matatapos na ang paghahanap ng matagal ng binata sa kanyang nawawalang tiyahin.